Magandang araw guys, mga ka-TH, at sa lahat ng nanonood ng aking video. Shout out po sa inyo mga ka-TH, at sa lahat ng mga treasure hunters, veterano at beginners. Shout out po sa inyo mga ka-TH. At sa gustong magpa-shout out ay mag-comment lamang kayo dyan sa ating comment section mga ka-TH, para ating ibanggit at i-shout out ang inyong mga pangalan mga ka-TH. At paki-like and subscribe lamang po dito sa ating channel mga ka-TH, para dumamay pa ang ating mga kaibigan. At itong aking inasimbol na retractable dowsing Elrad mga ka-TH, na ginawang long range locator mga ka-TH. At akin na itong na-testing or nakalibrate sa magnetic rock, sa tubig at sa gold. At ito rin ay balabala mga ka-TH. Kung ano ang ating ibabala, yun din ang kanya hanapin. At dahil wala akong pambili ng long range locator mga ka-TH, dahil ako ay beginner pa lamang, ay aking nagsikapan or pinagsipagan na mag-assemble ng aking sariling long range locator mga ka-TH, dahil wala kasi akong pambili, dahil ako ay beginners pa lamang. At ito na siya mga ka-TH. At dito sa aking area mga ka-TH ay maraming treasure sign at mayroon ding detection, dahil malapit ito sa amin mga ka-TH. Sa aming bahay ay malapit ito sa Japanese flagpole. Mayroong bundok dito na mayroong flagpole ng Hapon mga ka-TH, or Japanese Imperial Army flagpole. At yung bundok na isang bundok na mayroong flagpole ng Hapon mga ka-TH, or Japanese Imperial Army flagpole, at ang aking mga nakitang treasure sign mga ka-TH, yun ay nagpapatunay na nandito talaga nakapunta talaga dito ang mga Hapon mga ka-TH, or Japanese Imperial Army. At itong ating long range locator mga ka-TH, at itong testing mga ka-TH. At nang nag-testing ako dito sa aming bahay mga ka-TH, mayroong detection dito mga ka-TH. At atin itong i-detect natin mga ka-TH. Dito ang ating bala mga ka-TH. Yan, gold wire mga ka-TH. Kung demo ng ating ibabala, demo din ang kanyang i-detect. Dito siya nag-i-kiss mga ka-TH. Kung natin dimension mga ka-TH. Ang kanyang dimension mga ka-TH ay ganito mga ka-TH, tatlong chinilas na pagdugtungin ang kanyang length, at ang kanyang width ay lapad. Ito isang sinilas ang kanyang ang lapad or width, at ang kanyang length ay tatlong chinilas na pagdugtungin.
At nung sinukat ko ang kanyang lalim mga krits, sukatin natin mga krits, ay nasa 8 meters or 4 na dipa ang ating sukat ng kanyang lalim mga krits. Nakasukat kasi ito ng lalim mga katits at nakakuha ng dimension ng item mga katits. At sukatin natin ang lalim mga katits. At atin lang i-shortcut dahil wala kasing taghawak ng kamera mga katits. Doon nag-iikis ang aking long range locator mga katits. Mula dito pupunta doon, ating sinusukat ay 4 meters o 8 meters or 4 na dipa ang lalim nating hukayin dito mga katits. At ating itong itisting itong isa lang mga katits. Yan mga katits, napakalakas ang kanyang ikot mga katits. Yan, napakalakas. At hindi ko pa ito nilagyan ng liquid metal mercury mga katits, pero ito ay napakalakas na. At saka na lang ako bumili ng liquid metal mercury mga katits kung ako'y magkapira, dahil wala kasi akong pira ngayon dahil beginners pa lang mga katits at wala akong kakayahan na makabili ng mga manual na long range locator at electronic, kaya ating sisipagan na mag-assemble natin sariling gadget mga katits. At testing natin ulit mga pets. Dito ang aura of gold detection mga pets. Yan. At masasabi ko na dito ang aura of gold detection mga pets dahil ito ay aking binabalahan ng gold at dinidetect ko doon sa tubig at magnetic rock. Kahit ano ang aking gawin ay hindi talaga siya mag-iikis. Saka na lamang siya mag-iikis doon sa magnetic rock kung magnetic rock rin ang aking ibinabala. At meron akong nilagay dito na power load mga tets at anti-decoy. Dito ko lang siya nilagyan ng una. Dito hindi pa. At makakadetect siya ng magnetic rock mga katets kahit meron siyang power load dito at anti-decoy at gold aking binabala. Makakadetect siya ng kahit ano aking gawin, makakadetect siya ng magnetic rock. At nung nilagyan ko na dito mga katets power load at anti-decoy ay okay na siya mga katets, hindi na siya nag-iikis sa magnetic rock kung gold ang ating ibinabala. At kung ako'y magkapira ay magkasakali ay
akin pa itong lagyan ng liquid metal mercury mga katits. At ito ay ating papalitan ng copper tube. Ngayon wala pa tayong pambili ng copper tube at liquid metal mercury. Ito lang muna ang ating gamitin mga katits. At meron yung aking isang dosing Elrad retractable mga katits, ay meron din yung liquid metal mercury. Dalawa kasi ang aking dosing Elrad mga katits. Itong isa ay aking ginawang long resonator. Maganda ang kanyang ikot mga katits. At dito sa may bearing siya dito, makakagalaw siya ng maayos mga katits. Tinry ko siyang lagyan ng battery dito mga katits. Kunin ko yung battery mga katits. Ito ating battery mga katits. At sinusubukan ko siyang inilagay dito mga katits. Yan. Ito ang ating bala na gold at dito ang ating power load at anti-decoy dito rin. At ang aking tinitesting mga katits sa magnetic rack ay parehas lang din siya ang kanyang galaw, hindi siya mag-iikis. At pwede nating lagyan ng battery, pwede rin hindi. Depende na sa atin dahil tayo ang gumagamit. At kapag tayo ay nabubukya, hindi naman sila ang nabubukya, tayo rin naman. Kaya depende na sa ating paggamit mga katits. Para sa akin, pwedeng lagyan ito, pwede rin hindi. At kung ito ay malagyan ng liquid metal mercury mga katits, aking plano dito ay lagyan dito ng liquid metal mercury dito rin para mas lalo siyang lumakas. At depende na sa atin kung paano natin i-upgrade ng ating itong resonator dahil tayo rin naman ang gumagamit. At kung makakadetect ng bukya ay tayo rin naman ang mabubukya, hindi naman sila. Yan lang mga katits, at maraming salamat sa inyong panonood ng aking video. At paki-like and subscribe lang po dito sa aking YouTube channel mga katits, para yun ang maganda mga katits, para dumami pa ang ating mga kaibigan mga katits. Yan mga katits.